Naranasan mo na ba ito? Naglalakad ka sa pasilyo, marahil sa iyong eskwelahan o sa iyong opisina. Nakita mo ang isang pamilyar na mukha na papalapit sa iyo. Ito ay isang taong nakasama mong tumawa o nakipag-usap kahit minsan lang. Humanda ka ng ngumiti, baka bumati ng o magbigay lang ng isang friendly na tango. Ngunit habang sila ay lumalakad palampas, tila dumiretso lang ang tingin nila sa iyo. Walang bati, walang pagkilala, katahimikan lang. Maliit na sandali lang naman talaga, pero grabe, nakakaramdam ka ng bigat, di ba? Naiwan ka doon, nagtataka, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit hindi na sila naghi? Ang pakiramdam na ito na hindi pinapansin, sinadya man o hindi, ay maaring magdulot ng maraming tanong sa ating isipan. Ito ay isang sitwasyon na, sa totoo lang, marami sa atin, lalo na ang mga kabataan, ang nararanasan. Uumpisahan mong balikan ang huli ninyong interaksyon. May nasabi ba akong nakakasakit? Hindi ba nakakatawa ang biro ko? Lumampas ba ako sa isang hangganan na hindi ko alam? Ang isip natin ay mahusay sa paggawa ng pinakamasamang sitwasyon. Ginagawang isang malaking drama ang isang simpleng, hindi pagbati kung saan ikaw ang biglang naging masama. Ang panloob na monologo na ito ay nakakapagod at maaari itong makabawas sa iyong kumpiyansa na magpapaisip sa iyo ng 2 beses sa mga susunod na social na sitwasyon. Ang kirot mula sa hindi pagbati ay maaring manatili sa buong araw. Maari mong mapansin na bumabalik ang iyong mga iniisip sa sandaling iyon. Sinusuri ito mula sa bawat anggulo. Ito ay isang kakaibang uri ng sakit sa pakikipagkapwa. Hindi ito isang malakas na pagtatalo o direktang away, kundi parang isang tahimik at banayad na pagtanggi na maaring masakit din. Pinapagdudahan ka nito sa koneksyon na akala mo ay mayroon ka, gaano man ito kaikli. Nasa isip ko lang ba lahat? Naging magkaibigan ba talaga kami? O maging magkakilala lang? Ito ay isang universal na karanasan ng tao. Isang maliit, ngunit mahalagang palaisipan sa lipunan na maaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam na nalilito at medyo malungkot. Ang sitwasyong ito ay tumatama sa isang malalim, pangunahing pangangailangan ng tao, ang pangangailangan para sa koneksyon at pagiging kabilang. Kapag ang isang taong kilala natin ay hindi tayo kinikilala, maari itong maramdaman na parang isang maliit na punit sa ating social fabric. Ito ay isang paalala na ang mga relasyon, kahit ang pinakasimpleng, ay marupok at nangangailangan ng pagsisikap mula sa magkabilang panig. Ang simpleng hi na iyon ay higit pa sa isang salita. Ito ay isang kumpirmasyon ng isang shared social space. Sinasabi nito, nakikita kita, kinikilala kita, at konektado tayo. Kapag nawala iyon, natural lang na makaramdam ng pagkawala at pagdududa sa iyong lugar sa mundo ng taong iyon, kahit na maliit na bahagi lang. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ito. Pag-uusapan natin kung bakit ito nangyayari at kung ano ang maaari nating gawin. Bago natin, hayaan ang ating isip na mag-isip ng masama sa sarili. Huminto muna tayo sandali. Huminga tayo ng malalim. At pag-isipan natin ang iba pang posibilidad. Hindi umiikot ang mundo sa atin. At sa totoo lang, ang mga kilos ng ibang tao ay kadalasang refleksyon ng kanilang sariling mundo, hindi sa atin. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng hindi pagbati ay simple lang na abala ang tao. Ang isip nila ay maaring abala sa nalalapit na pagsusulit, isang deadline sa trabaho, o isang malaking presentasyon. Baka inuulit-ulit nila sa isip ang kanilang to-do list. Kaya nakatuon sa sarili nilang iniisip na hindi ka na nila nakita, kahit na nakatingin ang kanilang mga mata sa iyo. Ang isa pang malaking posibilidad ay may pinagdadaanan sila sa personal. Ang buhay ay isang komplikadong halo ng kagalakan at kalungkutan, at bihira nating nakikita ang buong larawan ng pinagdadaanan ng iba. Maaring nahihirapan sila sa problema sa pamilya, problema sa kalusugan, o problema sa pera na kumukuha ng lahat ng kanilang enerhiya. Kapag ang isang tao ay may mabigat na dalahin, ang kakayahan nilang gawin ang mga social niceties ay maaring lumiit. Ang kanilang katahimikan ay maaring hindi tungkol sa iyo. Maari lang itong nangangahulugang sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang sarili. Nagpapakahirap lang sila sa kanilang araw at ang isang social greeting ay maaring higit pa sa kaya nilang gawin sa sandaling iyon. Isipin din natin ang pinakasimpleng paliwanag, hindi ka lang nila napansin. Tunog napakadali, ngunit nangyayari talaga ito ng madalas. Isang masikip na pasilyo, isang mabilis na sandali ng pagkaabala, pagtingin sa kanilang telepono upang tingnan ang isang mensahe. Ang mga bagay na ito ay sobrang karaniwan. Baka may hinahanap silang iba o navala lang sa pagde-daydream ng isang split second.
Lahat tayo ay naging ganong tao sa isang punto. Lumalakad palampas sa isang taong kilala natin nang hindi namamalayan hanggang sa huli. Ito ay isang simpleng pagkakamali ng tao, hindi isang sinadyang pagbubukod. At alam mo, ang ilang tao ay likas na mahiyain, introverted o medyo socially awkward. Para sa kanila, ang pagsisimula ng isang pagbati, kahit sa isang taong kilala nila, ay maaring nakaka-stress. Maaring mag-alala sila tungkol sa timing, tungkol sa kung ano ang susunod na sasabihin, o kung gusto mo ba talagang batiin. Ang kanilang pag-aalinlangan ay maaring lumabas bilang kalamigan o pagiging malayo. Ngunit sa totoo lang, ito ay ang kanilang sariling panloob na pakikibaka sa lipunan. Baka gusto nilang bumati, ngunit nawala ang sandali, at pagkatapos ay naging masyadong awkward na gawin ito. Ang pag-unawa sa iba't ibang pananaw na ito ay talaga ang unang hakbang patungo sa empatiya at papalayo sa paggawa ng mga pagpapalagay. Kaya, naiwan ka sa estado ng kawalan ng katiyakan. Ano ang gagawin mo ngayon? Ang pinakamasamang bagay na magagawa mo ay hayaan ang mga negatibong pagpapalagay na lumala at lumikha ng tunay na distansya, kung saan maaaring wala naman. Ang pinakamahusay na discard ay ang banayad, direkta, at nagmula sa isang lugar ng tunay na pagmamalasakit. Sa halip na iwasan sila, subukang humanap ng isang kalmado at angkop na sandali upang punan ng puwang na iyon. Sa susunod na makita mo sila, huwag kang maghintay na sila ang unang kumilos. Ikaw ang manguna. Ang isang simple, mainit at friendly na "Uy, kumusta ka?" ay talagang makakagawa ng kababalaghan. Ang iyong kumpiyansa at positibong discard ay maaring agad na magbago ng sitwasyon. Kung sa tingin mo ay kailangan ng mas direktang pag-uusap ang sitwasyon, lalo na kung ito ay isang taong mas malapit ka dati, maaari mo silang lapitan ng pribado. Mahalagang gawin ito nang hindi tunog na nagpaparatang. Ang iyong layunin ay hindi humingi ng paliwanag, kundi upang buksan ang pinto para sa komunikasyon. Maari mong sabihin ang isang bagay tulad ng, "Uy, baka sobra lang akong nag-iisip, pero parang matagal na tayong hindi nagkakakonekta. Ayos lang ba ang lahat?" Sa ganitong paraan, ipinapakita mo na self-aware ka. Baka sobra lang akong nag-iisip, habang nagpapahayag din ng tunay na pagmamalasakit sa kanila. Ayos lang ba ang lahat? Nagbibigay ito sa kanila ng madaling paraan upang tumugon ng hindi nararamdaman na nagtatanggol. Makinig sa kanilang tugon ng may bukas na puso at bukas na isip. Baka sabihin nila sa iyo na abala lang sila sa trabaho at maari mong sabihin, "Naiintindihan ko yan, minsan talagang nakakabaliw." Baka ibahagi nila na may pinagdadaanan sila at maari mong ialok ang iyong suporta. O baka sila ay matapat na magulat at sabihin, "Ay, talaga? Hindi ko man lang napansin. Pasensya na." Ano man ang kanilang sagot, ang susi ay ang magpakita ng empatiya at pag-unawa. Subukang huwag gawing tungkol sa iyong sariling nasaktang damdamin. Tumutok sa muling pagtatatag ng koneksyon at pagpapakita na pinapahalagahan mo sila bilang isang tao, higit pa sa simpleng pagbati. Tandaan, ang iyong body language at tono ay mahalaga tulad ng iyong mga salita. Lapitan sila ng banayad, panatilihing malambot ang iyong tingin, at ang iyong tono ay magaan at hindi mapanukso. Ang layunin ay upang maramdaman nila na ligtas at komportable, hindi iniimbestigahan. Sa pamamagitan ng paghawak sa sitwasyon ng may pagiging matanda at pagiging magalang, hindi mo lang nalulutas ang agarang misteryo ng hindi pagbati, kundi ipinapakita mo rin na ikaw ay isang mapag-isip at maunawaing tao. Yun lang ay maaring magpalakas ng iyong relasyon. Ginagawang isang pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon ang isang awkward na sandali. Sa huli, ang pangunahing aral dito ay talagang makapangyarihan. Hindi ito palaging tungkol sa iyo. At sa totoo lang, napakaluwag niyan. Tayo ang pangunahing karakter sa sarili nating mga kwento. Ngunit tayo lang ang mga side character sa kwento ng iba. Kapag sinasarili natin ang bawat maliit na pagtataboy, bawat hindi pagbati, at bawat awkward na katahimikan, naglalagay tayo ng hindi kinakailangang pasanin sa ating sarili. Nagpapalagay tayo ng isang antas ng kahalagahan sa mundo ng iba na maaring hindi naman totoo. Ang pag-aaral na huwag personalin ang mga maliliit na social hiccups na ito ay tanda ng emosyonal na pagkahinog at napakahalaga nito para sa pagharap sa mga pagsubok sa relasyon ng tao. Ang karanasang ito ay ganap na normal. Bawat tao ay nakaramdam ng kirot ng pagiging hindi pinansin, at bawat tao ay naging din ang isa na, abala o labis na nag-iisip, ay lumampas sa isang taong kilala nila.
Ito ay isang ibinahaging, universal na bahagi ng pagiging tao. Sa halip na tingnan ito bilang isang personal na kabiguan o isang tanda ng isang sirang relasyon, maaari nating tingnan ito bilang paalala ng ating ibinahaging pagkatao. Lahat tayo ay may kapintasan, lahat tayo ay abala, at lahat tayo ay lumalaban sa sarili nating mga laban, malaki at maliit. Ang kaunting pag-unawa, para sa ating sarili at para sa iba, ay malaking tulong. Gamitin ang mga sandaling ito hindi bilang dahilan upang magtayo ng mga pader, kundi bilang pagkakataon upang magtayo ng mga tulay. Kapag pinili mong lumapit ng may kabaitan sa halip na umatras ng may nasaktang damdamin, pinipili mo ang koneksyon kaysa sa pagkakawatak-watak. Pinapalakas mo ang iyong empatiya. Ang mga maliliit na gawa ng social courage, ang pagiging unang bumati, o ang pagtatanong ng ayos lang ba ang lahat, ay ang bumubuo ng tela ng matibay, matatag na pagkakaibigan at komunidad. Ginagawa ka nitong mula sa isang pasibong tagatanggap ng mga social cues tungo sa isang aktibong kalahok sa paglikha ng isang mas maunawain at mapagmahal na kapaligiran sa paligid mo. Kaya sa susunod na hindi ka batiin ng isang tao, maglaan lang ng sandali. Huminga. Isipin ang lahat ng iba pang kwento na maaring nangyayari. At pagkatapos, kung kaya mo, ikaw ang mag-alok ng pagbati. Ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Maaring matuklasan mo na ang pader na inakala mong naroroon ay hindi naman pala pader, anino lang ito. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting pag-unawa at kabaitan, maari mong mawala ang anino na iyon, kumpirmahin ang isang koneksyon at gawing mas mainit at mas konektado ang mundo sa maliit na sandaling iyon. Yan ang pinakamahalaga.